Kinita ko ngayong araw, 49,000 pesos. Umabot din sa ganun yung presyo dahil meron akong binenta sa kanya yung mga tinatago kong manok, selection ko, at gusto niya ring bilhin. Pagdating ko dito sa manukan, si Papa nagbabalot na ng mga sisiw natin dahil nandito na yung pipick up ng mga orders. Yung buyer natin is OFW at gusto niyang magmanok ngayon. Ang buyer din natin ngayon ay galing pa ng malayong lugar. 8 hours yung binayahin nila dito para lang kunin yung mga orders nila. Meron kasi silang sariling mga restaurants. At yung mga meat na napuproduce nila, doon nila i-dispose. O di ba? Walang problema sa market. Para sa privacy ng ating buyer, hindi natin sasabihin kung ano yung pangalan niya at yung kanyang exact location. Tapos na kami magbalot at ito na yung resulta. Napakadami niyang orders, vaccinated na po ito, maraming freebies, at higit sa lahat, makamasa yung presyo. Iakyat na natin sa kanilang van. Ang mga sisiw na to is almost 2 weeks naming production. About naman sa mga permits, kompleto tayo. Ngayon naman ay manghuli kami ng mga order niyang mga breeders. Siyempre yung mga kinuha niya, yung mga uso ngayon, Decal Brown, Black Australorp, tsaka Rhode Island Red. Kumuha din siya ng Hubbard. Dahil malayo ang biyahe, binabasa namin yung kanilang mga mukha. Nag-sanitize din po kami para napakalinis ng ating mga alaga. Mga 3 months old pataas namin dito, vaccinated na po yan, plus Coryza vaccine na. At para walang problema sa daan, nagbigay po kami ng permit to travel. Ganyan po yan dito sa Pulomolok Native Chicken. After ng blessings na dumating, umulan ng malakas. Nagsimula po ako sa scratch, hindi po dito. At ngayon, talagang kumikita na dito sa pag-aalaga ng manok. Ayan, tapos na ang ulan. Papakain na tayo sa ating mga alagang manok. Dito to ngayon umuna sa ating breeding pen number 1 sa ating mga native chickens. So, marami nagtatanong ano yung pinapakain namin dito. Sa ngayon, Gallimax 21, Integra 4,000, yan. 25% yan. Crack corn, 25% din. Hammered corn, 25%. No? And every 50 kilos of feeds namin, meron po yung King's Vita Plus na nakahalo. Yan. Yun po yung pinapakain namin. Vitamins namin dito, Intenso Plus, no? Intenso Power Stag, Intenso Premium. Yan. No? So ito yung pagkatapos ng ulan, ito yung itsura dito sa ating manukan. Yan. So, ito'y marami nagsabi, dahil nga, mga mais, yung nakatanim nyo dati. And, maalikabok. Yan. Pero sa ngayon, kita nyo naman, no, hindi po yan, yung iba kasi kapag maalikabok siya, tapos naulanan, talagang, babaha and maputik. So, ito hindi po, no. Kita nyo naman. So, may mga stagnant water, pero may mga malinis na tubig tayo. Kita nyo naman, no, napakalinis ng tubig natin. Every day, no, 3 to 4 times a day. Yan. Nag-change ng tubig dito, no? Para malinis talaga yung kanilang pagkainan. Yan. Nagbibigay kami ng merienda dito, tanghali, ng duck layer. Which is, nabibili lang namin sa mga poultries, no? And BMEG mismo. Pumupunta sila dito and dinidisplay nila yung mga excess nila na patuka. Yan, at binibenta dito. Malapit na kasing ma-expire yan. At saka gamit na gamit pa dito sa manuka namin. Tested yan. Nabibili lang namin sa halagang 1,000 to 1,300 pesos kada sako. Dito tayo sa ating breeding pen number 2. Mga Black Australorps natin. So nakita nyo naman kanina, dahil may dumating dito na buyer, yun. Nabawasan na naman itong Black Australorps natin ng magandang rooster, no? Pero okay lang yan. Yan, kumonti na talaga yung ating Black Australorps, no? Yan. Pero okay lang yan. May mga sisiyo naman sila. And January, no, start tayo sa pagbenta ng mga manok. Pero may mga bibenta pero limited na lang. Yan. No, so yun yung gagawin namin dito. Kasi kita nyo naman, no, kumonti yung manok namin. And wala na akong tinatago. May mga naiyon pang sisiyo doon, pero may kukuha din. So ganyan yan dito. No, daming pumupunta talaga dito, mga malalayo. Dito naman tayo sa ating breeding pen number 3, ang ating
mga klase-klaseng breeds. Jersey Giant, Sussex, Barred Plymouth Rock, Brahmax, Decal Brown, Hubbard, may Hubbard pa dito, Naked Neck, Orpington, yan, no? Orpington na mix na yan. Yan. So, Yellow Copper, Rhode Island Red. Ito yung andito sa manukan natin. So, mag-extend tayo dito. Hanggang dito yung yero. Ano nyo na lang, no? Siguro next year start tayo sa extend. And magparami ng manok. Yan. So, baka hindi na ako magbenta muna sa mga breeders. Yan. Siguro magbenta pa rin pero limited. Kasi, hindi naman natin may iwasan yung mga buyer na mula pa sa mga malalayo, no? Pupunta dito para bumili. Yan. Pero hindi na katulad ngayon na talagang 100% yung sisyo namin is binibenta namin. Yan, no? So, pagkatapos yan ng tumuka niyan, yun na. Kakain na yan sila. Iinom sila ng tubig. Yan. Ganda ng ating yellow copper. Oh. Ganda ng itsura. Ito, hybrid. Naked Neck. Ito yung bago kong Naked Neck. Pinalaki ko to. Maraming gustong bumili pero talagang hindi ko sila pinagbigyan. Ito yung medyo maedad kong Naked Neck. Yan. Ganda din ng mga sisyo nito. Ito ay parang 13 months. Goods na goods. Pinaka-dominanta dito sa pagmi-mate, no, is syempre number 1 dito is ang ating Jersey Giant. Yan, sila yung pinakamalakas dito mag-mate. Next, Yellow Copper, Sussex. Yan. Talagang sulit na sulit yung aming mga dito, mga sisiyo, napakaganda. Rhode Island Reds natin maganda din mag-mate, no? Yung Rhode Island Reds natin malaki yan kasi doon din po yan galing yung mga kasabayan niya, no? Pero dito kasi yung mga rooster sa breeding pen number 3 sobrang mga malalaki. Yan, ito yung mga Hubbard natin, no? So ito yung Hubbard, nabili ko to dati. Almost 5 kilos to. Yan. Pero pag i-compare mo siya dito sa malalaki kong mga rooster, katulad itong Yellow Copper, wala, no? Ay, mas malaki talaga yung Yellow Copper. Siyempre, Jersey Giant. And may umorder ako ng New Hampshire Red. Yan, pang-upgrade dito sa manukan natin. New Hampshire Red, no? Isang pure breed na makakatalo sa mga hybrids. Ilalagay natin yan dito sa manukan natin. Umorder na ako, no? Kay Sir Jan Skiber. 2 rooster yung ilalagay natin dito sa breeding pen number 3 ngayong November. Abangan nyo na lang. Yan, may nakitang itog si Papang ng bantam yan. Uulamin nila. Yan, dito tayo sa ating Rhode Island Red. So, nabawasan din ito ng isang rooster at 2 hens. Yan. Nakaraang araw, may bumili dito, 2 rooster. So, kakaunti na lang yung aming Rhode Island Reds, no? Yan. Hindi na mapakain ng manok. Simpleng-simple lang. Kakaunti na lang talaga yung manok natin. Mas maganda kasi kapag madaming manok, nakaka-enjoy. Mas nakaka-enjoy siya. And syempre, sa breeding natin, sobrang bilis lang din. So, dito, yan o, mate na naman. So, itong mga Rhode Island Reds natin na roosters na naiwan, sobrang lakas talagang mag-mate. Yan. Siyempre, mga malalaki din to, no? At dark mahogany. Yung mga manok natin, kala nila gabi na, kasi talagang napakadilim po. Yan. Kaya yung iba, naghahapon na. Yan. Pero kapag maganda po yung panahon, hindi maghahapon yan. Talagang mag-aabang ng pagkain. Kaya yung iba nakakahapon na. So, alas 4 pa lang, nakahapon na sila. Meron kami mga pinakondisyon na Rhode Island Reds, no? Mga ano pa lang kasi yan, mga bata pa. Kaya kinukulong muna namin.
Yan, kapag medyo lumalaki-laki na sila, yan, ilalagay yan dito. Hindi kasi pwedeng yung mga bata ilagay muna sa mga breeders. No, kasi talagang yung mga roosters natin medyo talagang gustong-gusto mag-mate. Kaya talagang kawawa yung mga bata. Yan, kita niyo naman yung mga roosters natin. Yan. No, lalong-lalo na sa mga dito sa breeding pen number 3 pag naglagay tayo dito ng mga bata. Kawawa talaga. So, dati ginagawa ko is talagang nagmi-mix ako ng mga edad nila. 1 month hanggang mga breeders, no? Iniisa ko lang ng pen kasi wala naman tayong pera that time. So ngayon medyo siyempre nagkaka-income tayo sa manok natin tsaka sa sisiw natin. Kaya ayun, nagsiseparate tayo ng mga by edad. Yan, no? Pinapakondisyon para maging breeder at siyempre para makapag-produce sila ng mga magagandang itlog, magagandang similya. Yun yung layunin ng manukan natin.